Mangloloko, scammer at manggagamit. Yan ang mga binitiwang salita ng mga Pinoy at ilang individual laban sa isang Pinay na content creator na tumutulong sa mga homeless na AFAM. At isa nga rin sa mga sikat na vlogger sa Pilipinas ang tila nag-call out o pumana din sa tila mga hindi kaaya-ayang ginagawa ni Kari Abad sa mga foreigners na kanyang tinutulungan. Isa ka rin ba sa mga nakapanood ng mga videos ng content creator na si Kari Lane Abad na tumutulong sa mga AFAM na naging homeless dito sa ating bansa? Talagang nakakataba naman ng puso na makita ang isang simpleng estudyante na may magandang advokasya para sa mga turista na naging pulubi sa Pilipinas. Sa kabila nga ng mabuting gawain ni Kari, siya ngayon ay inuulan ng mga batikos at inaakusahan na binilsa umano niya ang perang donasyon para sa mga foreigner na kanyang tinutulungan. Sa ating video ngayon, isa-isahin natin ang hinaharap na issue ni Kari at ang mga akusasyon laban sa Pinay. Si Kari Lane Abad ay isang 24 years old na estudyante ng Mechanical Engineering sa TUP Taguig Campus at sikat na digital content creator mula sa Pasig City. Meron siyang 700,000 followers sa Facebook, 462 followers sa TikTok, at 18,600 subscribers sa YouTube. Nagsimula ang pagbablog ni Kari noong unang bahagi ng taong 2024. Ayon kay Kari, ang kanyang misyon ay nag-ugat sa isang simpleng social media post nang tulungan niya ang isang foreigner na nangangailangan ng tulong sa lansangan. At dahil sa positibong reaksyon ng mga netizen, ipinagpatuloy niya ito hanggang sa isang maging ganap na siyang sikat na vlogger sa Facebook, YouTube at TikTok. Ayon nga sa bio ni Kari, siya ay isang good Samaritan girl with a good heart. Ayon nga sa bio ni Kari, siya ay isang good Samaritan with a good heart. Sa vlog ni Kari, ipinapakita niya ang totoong buhay at kwento ng mga AFAM mula sa Amerika, Europa at ibang bansa na naging pakalat-kalat na lamang sa kalye ng Pilipinas. Karamihan sa mga foreigner ay wala nang maayos na tirahan at talagang naghihirap na ang buhay. Ilan pa nga sa mga ito ay tila mga palaboy at nanlilimos na lamang upang mabuhay araw-araw. Isinasalaysay nga sa vlog ni Kari kung paano nauubos ang pera ng mga foreigner na ito, kaya naging sila ay palaboy-laboy na lamang. Ang madalas na dahilan ng mga AFAM bakit sila naging palaboy ay dahil nabibiktima sila ng romance scam ng mga nakarelasyon nilang Pilipina. Bibiktima sila ng peking kasal, nalugi sa mga negosyo o di kaya naman ay ninakawan o na-scam. Meron ding mga AFAM na basta na lamang iniwan o inabandona ng misis na Pinay at kanilang mga anak. At dahil gustong makatulong ni Kari sa mga kaawa-awa AFAM, binablog niya ang mga ito. At sa pamamagitan ng kanyang vlogs, tinutulungan ni Kari ang mga stranded na foreigner sa bansa sa pamamagitan ng pag-rescue sa kanila sa lansangan, pagbibigay ng pagkain at pansamantalang titirhan. At dahil sa estudyante pa lamang ang dalaga, kailangan niya ng tulong upang mabigyan ng tulong ang mga AFAM na ito. Dito na nga pumapasok ang paghingi ni Kari ng donasyon sa mga nakakapanood sa kanyang vlog. Kung mapapanood mo nga ang mga content ni Kari, talagang nakakahabag ang kondisyon ng buhay ng mga AFAM na ito. Bukod sa mga Pilipinong nagdo-donate kay Kari, unti-unti na ding nakakarating sa mga tao sa ibang bansa ang kanyang content. May mga Amerikano na din na nagko-comment kay Kari at nagsasabing interesado silang magpadala ng tulong sa kanilang kababayan. Kasama din sa tulong na ibinibigay ni Kari sa mga AFAM ay ang pagbibigay ng glow up sa mga ito dahil marami sa kanila ay madurumi na. Sinasagot at inaasikaso din ng dalaga ang pagpapagamot sa mga matatandang dayuhang may malubhang sakit na pinapabayaan na sa kalsada. May pagkakataon din na kinokontak o hinahanap ni Kari ang tunay na pamilya ng mga foreigner na kanyang tinutulungan upang ipaalam ang sitwasyon ng AFAM sa Pilipinas. Para nga sa mga AFAM na talagang nanululuyan na sa Pilipinas, tinutulungan sila ni Kari upang magkaroon ng puhunan at makapagtayo ng isang maliit na negosyo. Nang sa gayon nga ay may pagkunan ng pagkakita ng mga AFAM na ito. Pero mas hinangaan ng tao si Kari na meron siyang AFAM na napauwi pabalik sa bansa na pinagmula ng AFAM. Base sa vlog ni Kari,
Sinamahan niya ang AFAM sa kani-kanilang embahada upang mag-apply ng bagong pasaporte o kumuha ng temporary travel documents. At para naman maibalik sa kani-kanilang mga bansa, ang AFAM na tinutulungan ni Carrie, lumalapit siya sa Bureau of Immigration upang iproseso ang indigency order ng isang AFAM na walang pera. Ginagawa niya ito upang mapawalang bisa o makalibre ang dayuhan sa napakalaking overstaying penalties at exit clearance fees. Dahil sa mga nakukuha ni Carrie na donasyon, nabibilhan niya ng plane ticket pauwi sa kanilang sariling bansa ang mga AFAM na palaboy-laboy na lamang dito sa Pilipinas. Maraming ang netizen ang natuwa sa mga advokasya na ito ni Carrie. Hanga din sila sa kabutihan at tiyaga na meron si Carrie habang tinutulungang ang AFAM na muling maibalik ang kanilang kumpiyansa sa sarili matapos ang matinding trahedya sa buhay na kanilang pinagdaanan. Pinupuri din si Carrie dahil siya ay hindi nag-aatubili na pumunta sa mga delikado o liblib na lugar upang mag-rescue ng mga stranded na AFAM. Kalaunan, dumami na nga ang followers ni Carrie at mas marami na din siyang donasyong natatanggap para sa mga nire-rescue niyang foreigners. Dahil sa pambihirang tema ng kanyang mga vlogs na nakatutok sa pagtulong sa mga homeless AFAM, nakuha ni Carrie ang atensyon ng iba't ibang mainstream media. April 2024 nang lumabas sa programa ng isang senador si Carrie kung saan sinamahan niyang manghingi ng tulong ang isang foreigner na nakapangasawa ng Pinay subalit nagtitinda na lamang ng empanada. Ang lalaki ay tinawag ni Carrie na Tatay Empanada na mula Germany. Siya ang itinuturing na kauna-unang pinasikat na success story ni Carrie na naging mitya ng kanyang karera at pagsikat bilang isang Good Samaritan vlogger. At dahil sa tulong na binigay ng senador kay Tatay Empanada, nabigyan ang foreigner ng sarili at permanenteng stall sa Pasig City. Naimbitahan din si Carrie sa Mutya ng Masa, isang programa sa radyo, Pilipinas Amerika, international, online at radio show at nagkaroon din siya ng courtesy call sa bayan ng Pateros, kung saan kinilala siya dahil sa mga ginagawa niyang pagtulong. Nagkaroon din si Carrie ng guesting sa Itbulaga kung saan isinama niya pa ang mga dalawang homeless na foreigner na kanyang nasagip. Na-feature din siya sa morning news at talk show na Good Morning Kapatid. Ayon kay Carrie, isa sa mga pinakamalaking inspirasyon niya kung bakit tinutulungan niya ang mga foreigners dahil ang kanyang tatay ay isang OFW. Hit ng babae, alam niya ang pakiramdam na maging isang dayuhan sa ibang bansa na walang malapitan kapag nagkakaproblema dahil nasa ibang bansa nga ang kanyang ama. Sinabi pa ni Carrie na gusto niyang baguhin ang pananaw ng mga foreigner tungkol sa mga Pilipina. Ay nga sa kanya, gusto ni Carrie na ipakita sa mga dayuhan na nire-rescue niya at sa buong mundo na hindi lahat ng Pilipino ay manloloko o mukhang pera. Naniniwala din si Carrie na calling o misyon na ibinibigay sa kanya ng Diyos ang pagtulong sa mga foreigner. Bukod sa mga AFAM, may natulungan na din si Carrie na senior citizen, cancer patients at sa kanyang huling vlog, nagpakain siya ng mga stray animals. Nakatanggap na din si Carrie ng Certificate of Appreciation Award dahil sa kanyang kusang loob na pagtulong sa mga may sakit na cancer. Sa isang post, masayang ibinahagi ni Carrie na sa edad na 23 years old, nakabili na siya ng kanyang sariling kotse. Ito ay isang Toyota Innova Scenic na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Ayon nga kay Carrie, hindi lamang siya ang makikinabang sa kotse, kundi maging ang mga tinutulungan niyang foreigners. Pero sa kabila ng kasikatan ni Carrie, siya ngayon ay nakaranas ng pampabatikos mula sa kapwa niya Pinoy at expat community. Ang mga nakakabigla pa dito, inaakasuhan nila si Carrie na isa umanong scammer at binubulsa lamang umano ng Pinay ang mga natatanggap niyang donasyon. Inaakusahan din si Carrie ng mga netizen na tingin nila hindi umano napupunta ang mga dinodonate na pera sa mga foreigners na nangangailangan nito. Pinupuna nga ng mga netizen ang kawalan ng malinaw na ulat o breakdown kung saan napupunta ang mga perang nakukuha ng dalaga mula sa mga donasyon. Sinabi pa ng mga netizens na ang mga tinutulungan niyang foreigner ay inilalagay lamang sa mga mumurahin o pangit na bahay kahit na malaking donasyon ang binibigay para sa kanila. Ayon sa mga bumabatikos sa dalaga, walang transparency sa mga donasyon na natatanggap ang Pinay. Sa YouTube kasi ng dalaga, inilalagay niya ang sarili niyang e-wallet account para sa mga donasyon.
Sa halip na gawa niya ng sariling e-wallet account ang bawat AFAM na fini-feature niya sa blog, bilang patunay na talagang dumediretso ang pera galing sa donasyon sa mga foreigner na kanyang tinutulungan at hindi napupunta sa maling tao. Inaakusahan din si Carrie na ginagatasan lang umano nito ang mga AFAM sa kanyang blog. At base sa screenshot ng October 2024, may mga nagsabi na isa umanong scammer si Carrie at hindi totoo na ito ay isang good Samaritan. Ayon pa sa nag-post, hindi niya natatanggap ang donasyon na dapat sa kanya lalo na siya ay may cancer. May mga post din na nagsasabing ine-expert lamang ni Carrie ang homeless na expat. Ayon sa post, kaibigan siya umano ni Raju na isa sa mga tinulungan ni Carrie na isang homeless. Binabayaran kasi ng foreigner ang bahay ni Raju pero hindi man daw sinasabi ni Carrie kung nasa na si Raju. Pag hindi umano siya magbibigay ng pera sa Pinay, tinatakot daw siya nito na ibabalik si Raju sa kalye at pinusasan umano ni Carrie si Raju nang ito ay tumakas. Git pa na nag-post, tila kono-control daw ni Carrie si Raju para magamit ito sa kanyang mga vlog. Ano nga ng kaibigan ni Raju, sana punta ang binayad ni Carrie gayong hindi pa nakakabalik ng Amerika ito. May nagsabi din na nagbibigay siya ng 20,500 kada buwan kay Carrie para tulungan ang kaibigan niyang homeless sa Pilipinas asikasukin ang passport nito. Ngunit iniskam lamang siya ni Carrie dahil wala daw ibang gusto ito kundi ang makakuha ng donasyon sa mga tao. At kapag hindi daw siya nagbayad, ibabalik umano ni Carrie sa kalye ang kanyang kaibigan. Mayroon naman nagsabi na pinagbabayad siya ni Carrie ng 15,500 para sa isang pekeng police report ng kanyang kaibigang homeless para palabasin na nanakaw umano ang passport nito kahit hindi naman. Kalat na kalat din sa Reddit ang tungkol sa panloloko umano ng vlogger na si Carrie sa mga taong nagbibigay ng donasyon sa kanya. Tinawag nga nila si Carrie na fake Samaritan. Sinabi din sa Reddit na ginagamit lamang ni Carrie ang mahihirap na pinagdadaanan ng mga AFAM para sa clout, simpatya at pera o yung tinatawag na poverty porn. Lalo pang uminit ang hinala ng publiko na kay Carrie lamang umano napupunta ang pera mula sa mga donasyon nang nag-post siya tungkol sa pagbili niya ng kotse kahit siya ay 23 years old pa lamang at estudyante. Sa post na dinilit agad ni Carrie, sinabi niyang ang kotse ay bunga umano ng kanyang hard work. Pero kung inyong matatandaan, sinabi din niya na siya ay estudyante pa lamang. Nagtataka din ang isang foreigner kung bakit madalas sa kasino ang nanay ni Carrie. Bukod sa galit ng mga Pilipino kay Carrie, maging ang mga foreigner ay ine-expose na ang modus umano ng Pinay. At isa nga sa mga dayuhan na nag-expose kay Carrie ay ang kanyang dating na-collab na si Mash Titan na isa ding content creator. Siya ang producer, partner at co-creator ng nasa likod ng channel na Impact on Lives. Taong 2024 na nagkakilala si Carrie at Mash nang magtungo ang lalaki sa Pilipinas. Nagtulungan ang dalawa sa pag-rescue ng mga homeless na foreigner. At March 7, 2026, nang pinost ni Mash ang isang video na pinamagatang The Ultimate Betrayal That Destroyed Our Mission to Help. Ito ay upang isiwalat nga ang katiwalian umano ni Carrie. Ayon sa vlogger, nakita niya ang potensyal ni Carrie sa harap ng kamera pero nakukulangan siya sa creativity ng video. Hanggang sa nagkasundo nga silang maging team kung saan si Carrie ang face of the camera habang si Mash naman ang sagot sa lahat ng travel expenses, laptop, videocam at buong post-production tulad ng editing at subtitles. Ayon pa kay Mash, binuhay niya ang YouTube account ni Carrie. At sa pamamagitan ng pagpupursigi, napalago ng lalaki ang Facebook followers ni Carrie mula 88,000 na naging 500,000 followers at mahigit 400k naman ang kanyang followers sa TikTok. Sa simula, tanging si Carrie lamang ang kumikita mula sa content habang si Mash ay walang natatanggap. At November 2025 naman nang pumirma na sina Carrie at Mash ng isang notarized agreement tungkol sa hatian ng kita. Sa kontrata, 100% ng kita sa Facebook, TikTok at promotion ay mapupunta kay Carrie. Ang tanging hiling lamang ni Mash ay 60% ng kita ng YouTube habang 40% naman ay mapupunta kay Carrie dahil siya ang gumagawa ng mabigat na trabaho sa editing at sumasagot sa mga gastusin sa mga produksyon.
Hanggang sa nagulat na lamang si Mash nang biglang pinalitan ni Carrie ang lahat ng kanyang social media account at YouTube dahilan para hindi na ito ma-access ni Mash. Hanggang sa nagpadala nga ng formal demand letter si Mash at muli silang nag-usap upang pumirma ng pangalawang kasunduan, kung saan si Mash na ang magiging primary owner ng YouTube account ni Carrie. Sinabi pa ni Mash na ginagamit din ni Carrie ang GCash account ng kanyang nanay para doon pumasok ang mga pera mula sa donasyon. Nakwento din ni Mash na mayroong tinulungan si Carrie na AFAM at tinatayang 300,000 pesos ang natanggap nitong donasyon. Pero humigit kumulang 50,000 pesos lamang ang ginastos ng Pinay para sa foreigner. Ang kinuha daw ni Carrie na transient para sa foreigner ay sobrang tarik at munti pang madulas ang AFAM dahil sa halos bulag na ito dahil nga may cancer. Bumili din daw si Carrie ng mga paninda para sana sa sari-sari store na hindi naman nagamit ng AFAM. Ayon sa isang interview ni Mash sa kaibigan ni Tatay Mike, isang AFAM na blinag din ni Carrie, wala daw nakuhang kahit piso si Tatay Mike at si Mash na lamang ang tumulong na nag-donate ng pera. Ayon naman sa AFAM na si Charles, alam niyang may donasyon para sa kanya. Ngunit wala siyang nakuha mula kay Carrie. Kinumpirma din ni Mash na nakita niya sa cellphone ni Carrie na may nagpapadala ng donasyon para kay Charles ngunit walang ibinibigay na pera o tulong ang Pinay. Nagsalita din ang AFAM na si Charles at sinabing nakita niya ang GCash ni Carrie na nakapaskil sa kanyang mga larawan, ngunit wala siyang natatanggap na kahit anong pera mula sa Pinay vlogger. Sinabi din ni Mash na magkaiba ang imahe ni Carrie sa harap ng kamera at sa kanyang tunay na ugali kung saan inuuna nito ang personal na pakinabang at luho. At dahil sa paulit-ulit na pagkasira ng tiwala at kawalan ng transparency, nagpasya na si Mash na tuluyang iwan ang proyekto nila ni Carrie sa Pilipinas. Bumalik si Mash sa Canada upang magsimula ng bagong buhay at humingi nga siya ng mga paumanhin sa mga viewers na nadismaya sa kinahatnan ng misyon. Sa isang post naman ni Carrie, sinabing walang katotohanan ang lahat ng sinasabi ni Mash. Plano di daw niyang ipa-blacklist si Mash sa Pilipinas dahil sa paninira nito sa kanya. At July 21, 2026 naman, na nag-post ang content creator na si Jerome Mirando tungkol sa kalagayan ng kanyang kaibigang foreigner na si Aaron Lacourse. Si Aaron ay isang Amerikano na na-stranded sa Pilipinas ng ilang buwan. Labis siyang nahihirapan sa pinansyal na aspeto lalo pat buntis ang kanyang Pilipinang partner na mayroong pang sakit. Dahil dito, ipinakilala siya ng kanyang kaibigang si Jerome kay Carrie sa pag-asang kakakuha sila ng tulong mula sa sikat na vlogger. Gaya nga ng kanyang nakasanayan, binibisita ni Carrie si Aaron. Kinunan ito ng video habang kinakwento ang kanyang mahirap na sitwasyon at ina-upload niya sa social media upang humakot ng views. At bago nga umalis, sinabihan ni Carrie si Aaron na i-update siya kapag nalaman na ang eksaktong halaga ng kanyang penalties sa Bureau of Immigration. Kalaunan, ito nga ay umabot na ng 28,000 pesos. Sinabi din agad ng AFAM kay Carrie ang kanyang penalty, pag-asang tutulungan siya ng vlogger. Pero nagulat sina Jerome at Aaron nang sabihan sila ni Carrie, kontakin na lamang ng AFAM ang kanyang pamilya sa Amerika para ito na ang magbayad ng kanyang penalty sa immigration. Nagulat din ang magkaibigan dahil sa akala nila na binablog ni Carrie si Aaron ay para tulungan ito. Nagpadala naman ang pamilya ni Aaron ng 28,000 pesos para nga sa immigration penalties ng AFAM. Pero gate nila hindi na nila kaya pa ang plane ticket ng AFAM pabalik ng Amerika. Muling humingi nga ng tulong ang magkaibigang Jerome at Aaron kay Carrie. Sinabi daw ng vlogger kay Aaron na magtrabaho na lamang ito bilang car wash boy para makapang-ipon ng pambili ng plane ticket. Halos hindi daw makausap ni Jerome si Aaron dahil nalugbok ito sa mga sinabi ni Carrie. Agad namang naglabas ng pahayag si Carrie upang sagutin ang post ng kaibigan ni Aaron. Ayon kay Carrie, pinayuhan niya si Aaron na mag-apply ng Indigent Removal Program sa Bureau of Immigrations. Sa programa na ito, mawiwave ang penalty ng isang foreigner mula sa pag-overstay niya sa ating bansa. Kapag qualified ang isang AFAM, ang gagastusin lamang niya ay iba pang mga dokumento na hamak na mas mura kesa sa immigration penalty. Subalit bilang kapalit, ang AFAM na nakakuha ng indigency ay otomatikong
mababan na at hindi na makakabalik ng Pilipinas. Ayon pa sa vlogger, ito ang paraan na kanyang naiisip para makauwi na si Aaron sa Amerika. Suggestion pa ni Kari, gamitin na lamang ni Aaron ang perang pinadala sa kanya ng kanyang pamilya para makabili ng tiket pauwi. Inamin din na Kari na inalok niya ng pagkakakitaan si Aaron kung saan libre na ang tirahan, pagkain at iba pa. Katwiran nga ng vlogger na si Kerry, ito ay para habang inihintay ni Aaron ang kanyang indigency ay meron siyang trabaho at may makakain araw-araw. Ibinahagi din ni Kari na marami siyang tinutulungang foreigners at hindi agad-agad niya maaasikaso ang lalaki. Impas sa vlogger, estudyante lamang siya kaya mahalaga na makakuha siya ng mga donasyon upang makatulong sa mga AFAM na tulad ni Aaron. Ang tanong nga ng publiko kay Kari, kung puro pala may indigency ang mga napapauwi nitong AFAM at libre ito ng ating gobyerno, sana pupunta ang mga donasyon na nalikom ni Kari mula sa mga online viewers na para sana pambayad sa mga penalty ng mga AFAM. Ayon pa sa mga netizen, marami na talagang reklamo laban sa panloloko umano ni Kari. Pero dahil mabagal ang justice system sa ating bansa, ay na magsampa ng mga kaso ng mga biktima. Dinidilit lamang umano ni Kari ang mga masasamang comment sa kanyang account. O di kaya ay binablock ng vlogger ang mga tao nang hihingi ng update tungkol sa pera na kanilang dinodonate sa mga kaawa-awang AFAM. Kayo, ano ang opinion? Totoo kayang tila niloloko ni Kari ang mga ilang nagdodonate at tumutulong sa kanya at ang mga AFAM na kanyang tinutulungan? Para sa aming opinyon, maganda ang ginagawa ni Kari na tinutulungan niya ang mga AFAM na pagala-gala sa ating bansa gamit ang pag-a-apply ng indigency, pero may mga risk din ito. Malaki ang mga nagagasto sa mga foreigner na nag-overstay sa ating bansa. Mahal ang tiket pabalik ng kanilang bansa. At kung estudyante lamang si Kari at maraming ang humingi ng tulong sa kanya, hindi sapat talaga ang kanyang kakayahan para magawa at matulungan ang lahat ng ito. At hindi rin nating nakikita kung ano ang nangyari behind the scenes, ang mga ginagastos ng estudyante para sa kanyang ginagawa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!